Okay, Hinebra tsaka Rain or Shine, yung second game kahapon for yung placement no sa PBA All Filipino Cup Playoffs. So again, ito yung lagi ko sinisita. Kita mo, pag gumamit ka ng bench, nasisira yung rhythm ng team. Because kahit alam nila yung sistema, they are not making shots. Na-execute mo nga yung offense pero hindi na pumapasok yung tira mo, wala rin yan. Kasi nga, players never establish their rhythm. Kasi nga, bira silang gamitin. 1. 2, prone yung Hinebra sa turnovers kasi ilang players lang yung ginagamit mo doon. Sa tingin ko doon, hindi sila sanay magkakasama in an actual game setting. Iba yung practice at iba yung actual game. Maaaring sa practice okay yun, pero sa game hindi. Diba? Swerte na lang at nagkaroon sila ng run. Na hindi na nahabol ng Rain or Shine, pero alarming yun dahil na-limit sila ng Rain or Shine sa second quarter na 13 points lang in-score nila after scoring 29. So 29 plus 13 is 39. 42 lang halos na na-score nila. 42 points lang na-score nila, dalawang quarter. Plus siguro yung isang 3-point shot kasi nagkaroon yung Rain or Shine ng 19-3 run. So 3 points lang ni-score nila doon sa mga dulong part ng second quarter at 19 points yung Rain or Shine. All on turnovers. Yun na nakikita natin kasi hindi sila sanay magkakasama in actual game. Aside from hindi nagmimintis yung tira nila. Okay? So anong ginawa na itong winning yes coach? Ginawa ng winning yes coach, tinanggal niya si RJ kasi nagmimintis, tira ng tira. So, ibinalik niya si Nards. Although maganda, na-control naman ni Nards yung game, point guard. Pero pag si Nards yung tumitira, dahil libre siya, hindi pumapasok. So, di ba ang purpose ng basketball, kaya nga may play to get somebody open. Open si Nards Pinto, hindi siya makashoot. Hindi kasalanan ni Pinto yon dahil bira siyang gamitin. Buti na lang maganda ka mo itong quarterback niya, yung point guard niya, at saka itong kanyang depensa, medyo maganda. So yun sinasabi, pag si RJ medyo malas na sa offense, medyo nag-i-struggle yung Hinebra dahil wala silang added scoring pagdating sa backcourt pag malas itong si RJ. Yun yung nakikita nating weak spot ng Hinebra, and ang pinaka-common dito, yung big man. Kailangan ni Japet ng karelyebo at saka ni Troy ng karelyebo. Kasi kita mo, nagkaroon ng flagrant foul si Troy. Umupo siya for 3 minutes, parang napilayan yung Hinebra. Nagkaroon yung Rain or Shine. So mga ganong pangyayari, dahil kulang kayo sa malaki, yun. Si David should be used more frequently. Bigyan ng mahabang minuto yan. Pati itong si Adamos, kailangan nagagamit na rin. Pati yung, kasi naka-triangle kayo. So yung mid-range shooting, yung perimeter shooting ni Adamos, malaking tulong yun. Para lang makapagpahinga si Japet. At saka yung depensa niya. Tsaka yung rebounding niya kasi malaking tao naman, makaka-rebound naman siguro yan. So, yun lang po.